Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Samahan niyo ako mga kalol sa aking ganap ngayon maghapon hanggang gabi. Mga kalola, yan ay hanini po yan ang ginawa kong mga kalols. At soon, pagka ako'y may time, ibablog ko yan kung paano gumawa niyan. Ang daming, mga halo-halo yan mga kalols. Madaming proseso, kaya, ayan mga kalola. Gumawa ako niyan kasi naubos na yung nakaraang ginawa ko. At ganyan lang paggawa mga kalola. Una, gumawa ako ng parang cake. Harina yan mga kalola. Ang ingredients niya ay gatas lang na powder. Pwede rin fresh milk. Basta damihan mo lang. Okay na, masarap na siya mga kalola. Lagyan na ng konting asin, gatas lang. Ako sa paggawa ko niyan, dinadamihan ko lang para ang gatas para masarap siya. At konting asin lang, walang asukal. Kasi yan ah baking powder pala at saka yes, para tumubo siya. Harina lang yan na brown kasi most kailangan talaga yung nilalagay na tinapay dito sa dates. Dates kasi ang gagawin. At yan tinapay imi-mix. Ayun na nga ipinapakita ko kanina. Kung itong susunod na kung susundan nyo lang at tatapusin yung video ko mga kalola para makita nyo kung paano kong ginawa. Basta ganyan-ganyan lang kasi matigas siya, parang tinapay na yan siya. Hindi ko na iginigiling yan. Ginaganon-ganon ko na lang. Hiwa-hiwain ng maliliit, hiwa-hiwain para mapino-pino. Tapos yan, hiwa-hiwa lang. Hirap mga kalola kasi wala akong cameraman, charis. Sariling sikap lang mga kalols. Ayan, at pasensya na kayo. Nandito ako sa baba ng stock room ko pero nito sa taas may nag-yaw-yaw pod. Charis. May nag-yaw-yaw kasi may ibang lahi dyan na nananahi. Dito rin ako nagtatago pag ako'y nagbo-voice over kasi mahirap na mas maingay doon banda sa kusina kaya nandito ako sa stock room ko. At ayan mga kalolos, ginaganon ko lang yan. Yung dates na yan ay nilagyan ko ng maraming butter yan mga kalola. Yes, butter. Pag mix ko yan, nilagyan ko ng butter at binilender ko din yan. Pwede naman yung ginamit kong blender yung parang mahaba lang siya na hindi hindi siya tawag nito. Hindi siya blender na as in yung kamay lang bang may handle, yun lang. Kung alam niyo yung may kamay ay yung hahawakan mo lang tapos igaganong-ganong mo lang, ikot-ikot mo doon sa biniblenderan mo. Yun ang ginagamit ko mga kalola. Yun. At ayun na nga, yan ganyan ang paggawa ko. Na mix ko na yan kasi nga una binilog-bilog ko muna yan. At ayan, pinapakita ko na nga kung paano kong binilog ko. Tapos pagkatapos ko binalot ko sa foil. At inilagay ko sa container na malaki. At nilagay ko na sa rep. Ayan mga kalolos. Kasi ganoon talaga ang buhay dito. Kailangan mag-isip ka. Isang OFW na kung uutusan ka lang ng amo tsaka ka lang ikilos. Hindi talaga pwede mga kalola. Kailangan ikaw talaga ang mag-iisip kung anong gagawin mo, kung ano ang at ayan mga kalos, habang ako'y nagluluto nagmi-mix ng hanini, nagmix na rin ako ng gemat abyat. At ayan, ang hanini pinabayaan ko na lang muna dyan dahil mamaya-maya ko pa nga yan babalutin pagtuloy ng pagbalot kasi mahirap na yung matagal kasi ang proseso niyan mga kalola bago mabalot. Ang dami kailangan mo pang yung iba kasi ginigiling yan pero sa akin wala akong gilingan, hindi ako gumagamit kasi itong mga amo ko mga kuripot. Yan. At may dumating pa mga kalola na mga gulay na naman, tatrabahuinan ko na naman yan, gulay at saka mga prutas. Ayan, sari-sari mga kalola yan. Wala talagang pahinga. Alam nyo ba na ang pahinga namin dito
kung umakyat ka na lang sa taas at matutulog na, umakyat ka na sa kwarto, matutulog na, yun ka lang makapahinga. Pero pagising sa umaga, walang tigil yan sa katatrabaho hanggang gabi. Ganon ang buhay namin bilang isang OFW. OFW lang din ang makarelate kasi lalong-lalo na dito sa Middle East, hindi ka talaga makaupo dahil pag wala kang trabaho, ayan, kuskusin mo ito, kuskusin mo yan, ay ganyan ang mga amo dito, ganyan mga Arabang mga kalols. At ayan, may dumating ng mga prutas, nanguha muna ako kay tinikman ko, Diyos ko, pakla pala yung orange. Ayan mga kalols, at dyan mga may dumating na mga gulay, at sa trabahoin ko naman yan, may mais, sari-sari yan mga kalola. At ayun nga, yung araw to ay habang nag-voice over ako dahil inedit ko na itong video, gumawa na rin ako ng mais. Nagsaing na rin ako para sa lunch nila. Yan. At tinikman ko yan mga kalola, mapakla. At alam nyo ba, ito na prutas na to, kung ano to. Sa amin kasi sa Samar, may tubog yan mga kalola, tubog. Pero dito pala sa Saudi, pig ang tawag niyan. Kung sa Arabic, sa English daw pig, pero sa Arabic tin. Yan. Doon naman sa atin sa probinsya, sa amin sa probinsya, wild pig pala yun, kaya pala. Pero hindi ko nasubukan kainin yun, nilalaro-laro lang namin. At pagkatapos na nga mga kalola dyan, naano ko na yung mga gulay, hindi pa nga tapos, inano ko na naman ito at matutulog na kami. Dahil gagawa na naman ako ng hala mga kalols, pasensya na ano ko yung, ayan, sinangag ko na muna yan. At ayan naman ang dates, para bukas yan dahil maaga ako na naman gigising at maagang alis si Kulasa kasi maaga ako magluluto. Ayan lang mga kalola, ganun talaga ang buhay. At last na naman ito, nagpagawa ng mashed potato ang aking alaga na babae dahil may bisita. Iyan, masarap siya mga kalola, may cheese, nilagyan ko ng cheese, paminta, lahat nandyan na. At saka may red beans, kidney beans yan. Ayan mga kalola. At thank you for watching mga kalola. Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you po sa inyong panonood. Bye! Ingat po tayong lahat.